Hello. Good evening to everyone. Magandang gabi sa lahat. This is Justin Talk News PH. And good evening sa mga regular nating viewers at mga followers. At doon sa mga bagong viewers ng channel na ito, please subscribe. Then press that like button, notification bell para anytime na meron tayong bagong broadcast, you will be notified immediately. Try to share this video. Kung gusto niyo itong video na to, paki-share naman sa inyong mga kaibigan. Ngayong gabi na to, pag-usapan natin itong tungkol sa pagkakulong ni President Duterte, ang pagkidnap ni President Duterte at ang pagkakulong ni Pastor Kibuloy. Ito ba ay kumpirmado na gawain na ginawa ng ating pamahalaan? Is this a state-sponsored grand plan para sila ay i-eliminate in the political scenario arena dito sa bansa natin? So, is this the culmination of their plan to eliminate the Duterte clan and the Duterte supporters para they will perpetuate in power? Kumpirmado na ba ito? Paano natin masabi na kumpirmado na ito? So, we will be talking about this topic for this episode. So, nakikita natin kung ano yung mga revelation na ginawa ng witness ni Risa Hontiveros sa Senate with the hearing she conducted na nagdiin kay Pastor Kibuloy para it will lead into the attack, the siege of KOJC, and ultimately the surrender of Pastor Kibuloy. At ngayon ay nakapiit na siya dyan sa I think he's in Bikutan. Ngayon makikita natin na ang naglalaro dito ay mismong ating pamahalaan. They were the one who sponsored all these things sa pag-oppress ng kanilang mga kalaban. At ito sa pamamagitan ng mga scripted na mga hearing na nagprepresenta ng mga false witnesses. Ito nabunyag dahil sa paglabas ni Michael Mauricio alias Karini. So marami na tayong nakitang mga video nung unang paglabas ni Michael Mauricio na nakapiring pa yung mga mukha, nakatakip yung nakasombrero, nakatakip yung bunganga, halos mata na lang ang nakikita doon sa hearing na ginawa ni Risa Hontiveros. At nagdidiin kay Pastor Kibuloy mga falsehood, mga paratang na walang katotohanan, at sinama pa si President Rodrigo Roa Duterte at si VP Inday Sara doon sa mga paratang na mayroon nagdadala daw ng mga armas na bigay ni Pastor Kibuloy. So nalalaman natin na ito pala ay ginawa para lang masira si Pastor Kibuloy, si President Duterte, at sino pa bang ibang sinira, ang buong KOJC for that matter ay talagang sinira nila para lang makulong si Pastor Kibuloy. So lahat ng mga ginawa nila dyan
puro talaga nakaplano na. At ito yung pagkandak ni Risa Hontiveros ng hearing is part of the grand plan to destroy Pastor Kibuloy, the avid supporter of President Duterte, the close friend of President Duterte, at ang kanyang congregation, for the purpose na gusto nilang angkinin ang mga properties ni Pastor Kibuloy at lahat ng mga propiedad na that belongs to the kingdom of Jesus Christ. So yun ang plano nila. Kung sundan natin ang pahayag ni Michael Mauricio or Carini sa sinasabi niya na talagang pinagplanuhan yan ng iba't ibang mga departamento, including the NBI. Kasama ang NBI, kasama ang DOJ. I think si Yusik T, minensyon ang pangalan noon ni Michael Mauricio. Pero ito nga, mga allegations pa lang. Kasi siya ang nagsasalita nito. Puro allegations ito. At dapat natin i-suggest sa Senado sa pamagitan ng mga Duterte senators na imbestigahan ito para malaman natin kung ano bang katotohanan dito sa revelation ni Michael Mauricio. Kung sundan natin yung mga sinasabi niya, nagkaroon daw sila ng sunod-sunod na meeting na pinamunuan ni General Torre. Isipin mo, nung panahon na yon si Torre ang pinuno ng DILG. At panay dayo ang tanong ni Torre kung may bunker ba dyan sa ilalim ng compound, central compound ng QGC. At pinasakay naman sila ni Jackson. Si Jackson, yung si Edward, na nagsasabi na meron daw. In fact, pumasok pa nga ito si Jackson doon para ituro daw kung nasaan yung bunker, kung na naglalaman ng mga kayamanan, mga pera, at mga mamahaling jewelries. Mga gold siguro. Gold bullions ang hinahanap. Kaya ginawa nila, pinagbubutasan ang mismong shrine nila na napakahuli para sa kanila. At yung school, yun ang tinuro ni Edward o ni alias Jackson. At ito si Torre, naniniwala naman sa sarili nilang kahunghangan. At sinasabi may narinig silang heartbeat, malamang daw nandyan nagtatago si Pastor Kibuloy sa ilalim ng mga bunker na yan. Until natapos na lang yung 16 days o 70 days nilang siege, pag-ukupa ng QGC compound, kung hindi pa nag-surrender si Pastor Kibuloy, hindi talaga matatapos. Anong nakuha nila? May nakita ba sila? Wala. Kaya itong si Risa Hontiveros ay kasama dyan sa script na yan, sa plano na yan. Kasama sila damiyo. Sinabi pa ni Michael Mauricio na sabi daw ni Yusik T na ginagamit daw nila yan nung nag-attend yata sila ng hearing doon kay Amanda, kay Portugal, na yung nagsampa ng kaso ng sexual assault kay Pastor Kibuloy. So, involved dito ang Assistant Secretary ng Presidente, ang SAP, Special Assistant to the President. So, anong ibig sabihin? Hindi alam ito ng Presidente o ang Presidente mismo ang nag-utos nito? So, na-confirm na natin itong lahat ng mga bagay na ginawa nila, yung pagkakulong ni Pastor Kibuloy at ang pagkidnap kay President Duterte ay may kaugnayan si Marcos at siya ang mastermind di umano dito sa ginawang mga kabalastugan na ito. Mamaya sabihin natin bakit finally ma-prove natin na talagang si
Bangag Marcos ang may kagawan ng pagkidnap kay uh, President Duterte, despite the fact na lagi niyang sinasabi na wala siyang kinalaman, na hindi tayo member ng ICC, na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Yun ang lagi niyang sinasabi. Pero balik muna tayo dito kay Risa Hontiveros. So ngayon, kumalat na yung video ni Michael Mauricio Ocarine. Marami ng taong nakaalam na involved halos lahat na department. NBI, DOJ, pinapangalan pa niya kung sinong umatin doon sa mga meeting. Sabi ni Michael Mauricio na araw-araw sila nag-meeting at nagpaplano kung paano pabagsakin ang QGC at extraordinary rendition. Yung unang plano nila, extraordinary rendition si Pastor Kibuloy para madala sa US. At sabi pa ni Michael Mauricio, mayroong representative ang US Embassy na umatin sa mga meeting. Nandoon din ang DOJ at NBI. At natigil lang daw yun dahil nga natalo si Biden at nawala na sila ng koneksyon sa loob ng White House dahil nga si Trump na naging presidente. Kaya hindi na nila tinuloy yung plano na extraordinary rendition, pag-rendition kay Pastor Kibuloy. Kaya ang sabi ni Risa Hontiveros, lalaban na lang sa isang kaso dito sa husgado ng Pilipinas at yan sa Pasig. Kaya tinuloy nila yung sexual abuse na sinampa nila kay Pastor Kibuloy, na ang sabi ni Amanda, mahina ang kanilang kaso laban kay Pastor Kibuloy. So, anong ibig sabihin? Sinabihan ni Amanda na palakasin na lang natin yung kaso ng human trafficking para talaga makulong si Pastor Kibuloy. Yan ang sinabi niya kay Michael Mauricio. At yan ang nandyan sa revelation, sa recantation ni Michael Mauricio alias Carine. So nakikita natin na talaga ang pamahalaan na to ang gumawa ng mga hakbangin na yan para makulong si Pastor Kibuloy dahil siya ay mahigpit na supporter ni President Duterte. Yun lang ang dahilan. Politika ang dahilan. Sa kawalang hayaan nila, hindi nila tinitingnan ang natulong ni Pastor Kibuloy sa kanila nung kapanahunan na tumakbo sila sa mga posisyon nila nung nakaraang mga taon na pumupunta pa sila doon sa QGC para humingi ng saklulo kay Pastor Kibuloy para iboto na mga member ng QGC ang kanilang mga sarili. At ngayon, trinidor ng husto si Pastor Kibuloy. Kaya gusto nilang habang buhay silang uupo dyan sa posisyon na yan, na hindi naman talaga mangyari. Nakita natin. Kaya si Hontiveros ngayon, hindi niya alam kung paanong sanggain yung recantation ni alias Carine, ni Michael Mauricio, kung paano niya sanggain yan. Kasi ito, the same witness na presidenta niya na nagsasabi na binigyan siya ng 1 million para magbigay ng kanyang salaysay na puro na dinidikta ni Risa Hontiveros at ang kanyang abogado, na mayroong isang staff ni Risa ang nagsusulat na binabasa niya din sa hearing. Magaling talaga magdrama ito si Risa Hontiveros. Pero yan ang gawain niya. Yan ang gawain ni Risa. Nakita natin yung hearing kay Kian de los Santos na mayroong isang magulang nagreklamo dahil yung anak niyang minor ay kinidnap ni Risa Hontiveros di umano. At dinala sa isang bahay at doon tinago. Nagreklamo yung magulang. Kaya tinulungan din na Undersecretary Jing Paras at ni
Attorney Topacio na magsampa ng kaso para ilabas yung bata. Hindi ko alam kung ano nangyari dyan sa hanggang ngayon na nandyan pa yata ang kaso sa Sandigan Bayan. Pangalawa, yung sa Parmali. Yung kaso sa Parmali na gumawa sila ng false witness din. Gawain talaga yan ni Risa Hontiveros. Binigyan pa raw ng pera at e-bike yung witness na yun. Nakita mo kung anong ginawa ni Risa Hontiveros. At involved din dito si Turi. Kasi siya ang nag-implement doon sa SAGE ng QGC. Sa pagpasok niya doon, namatayan pa, tinergas pa yung mga tao doon, sinira pa yung bakod sa likod ng QGC compound. Sinabing walang mga baril, karkado ng baril, kaya malaking kasinungalingan. Noon pa naman, sinabi naman ni BBM sa television, sa media, nakalaga sila ang nag-orchestrate ng SEADS na yan. Dahil nga daw, kailangan maraming pulis talaga ipapadala. Dahil ganyan daw karami rin yung mga member ng QGC. Kailangan i-overcome nila yung pwersa na yan. Kahit walang mga armas, yung mga member ng QGC, puro dasal lang ang ginagawa. Pinapadalahan pa niya ng ganyang karaming mga pulis. Doon pa lang, alam na natin na siya talaga nagplano. Kasi Boying Rimulya. Kasi minensyon ni Michael Mauricio na kasama yung DOJ Undersecretary na si T. May marami pang abogadong sinasabi si Michael Mauricio. So nakikita natin kung anong ginagawa ng pamahalaan laban sa mga Duterte at Duterte supporters. Yan kay Pastor Kibuloy. Nakikita na natin ngayon. Ito, sa tingin ko, hindi lang isa ang babaliktad dyan. Baka si Amanda. Kasi sinabihan si Michael Mauricio na gusto niya niyang lumabas. At yung iba, Jackson, ngayon hinahanap na rin yun. Baka takot sila, nalalabas din yun. O tandaan mo, in-implicate si General Torre na ngayon ay PNP chief sa kaso na yan. Kasi sigurado hahanapin yan si Michael Mauricio, si Edward alias Jackson, may isa pa. Na inutusan nga daw sila na yung mga opisyalis, bawat isa sa kanila ay magsasampa ng kaso laban sa kanila, laban sa mga opisyalis ng QGC, ng SMNI, para totally makuha nila yung property, lahat na property ng QGC. At ngayon, mahirapan na sila makuha dahil bumaliktad yung isang witness eh. Paano na ngayon nila dipinsahan yan? Kung pagdating ng 20th Congress, magpatawag si Bato. Kasi si Bato, linabas din niya yung nag-viral na vlog na yan, na revelation ni Michael Mauricio. So, simula na ito. Kung pa-imbestiga si Bato, malalaman natin ang katotohanan dyan sa kaso na yan. At dapat ito sila, mamarkahan na natin to. Si Torre, si Rimulya, kasi kasama yung mga tauhan niya dyan sa NBI at saka DOJ. Si Anton Lagdamillo, ang SAP, Special Assistant to the President, at si Risa Hontiveros. Sila lahat ang nagplano nitong lahat para makulong si Pastor Apollo Kibuloy. Ang tanong ngayon, ito kung gagamitin ni Atty. Torion sa husgado, posible kayang makalaya si Pastor Kibuloy sa pamamagitan ng bail? Maraming posibilidad yun. Kung hindi naman, magpatinag ang mga judges dyan sa RTC at ipataw ang tamang hustisya para kay Pastor Kibuloy at bibigyan siya ng bail. Na dapat naman dahil nakita na natin na talagang puro pala fake, puro pala bayad yung mga nagsasalitang mga witnesses ni Risa Hontiveros dyan sa Senate hearing. Na yun ang binasihan sa kaso na sinampa nila kay
Pastor Kibuloy. Matagal na nakaso, binuhay para masira lang si Pastor Kibuloy. Ang una nga nilang intention ay magkaroon ng extraordinary rendition na hindi natuloy. So ngayon, bakit nasabi natin na kumpirmado na rin na ang administrasyon ni BBM at si BBM, si Remulla ang talagang utak sa pag-kidnap kay President Duterte, na naprubahan na rin dyan sa sinampa na kaso ni Ivy Marcos sa Sandigan Bayan, na paimbestigahan sila. Ngayon, si Boying nagsalita na nag-request daw ang ICC na tulungan sila para i-secure, para ipadala ang mga witnesses dyan sa AJK na charge nila kay President Duterte. Kung wala pa tayong jurisdiction, kung wala na tayong jurisdiction, kung ang ICC wala ng jurisdiction sa Pilipinas, na laging sinasabi ni BBM, dapat hindi siya papayag ng ganyan. So gusto nilang ipalabas siguro dahil mayroong kaso ngayon na sinampa si Atty. Kaufman na walang jurisdiction ang Pilipinas ang ICC sa Pilipinas, kay kinukontra ni Boying yan sa pamamagitan ng pagpadala ng mga witness, pagtulong sa mga witnesses, bigay ng pamasahe para makapunta ng Gahig at tatayo doon sa ICC as witnesses. Nakita na ninyo? So yan, kumpirmado na talaga ang pamahalaan natin, ang pamahalaan ni Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos mismo, si Remulla at yung mga cohorts nila na si Torre din ulit ang may mastermind dito sa pag-kidnap kay President Duterte. Dahil gusto nila talagang makonvict si President Duterte dyan sa kaso yan sa ICC, na hindi naman magpahintulutan ng Panginoon yan. Tingnan nyo, madismiss din yan kahit sa mga ginagawa nila. Talaga ito si Boying napakakapal ng mukha, sa totoo lang. Inamin pa niya na siya ang nagdesisyon na ibigay si President Duterte sa ICC. Sinabi niya na siya ang pumirma doon sa notice, siya nagtanggap at siya nagpapadala ni President Duterte sa pamamagitan ng envoy ng Interpol papunta ng Gahig. Di ba yun ang ginawa nila? Sa ngayon, ikinonfirm din sa action niya na tinulungan pa niya ang mga witnesses ni Conte, na kung saan napulot yung mga witness na yan, na sabi daw sobrang hirap ang mga drug pusher, ang mga drug dealer, sobrang hirap ba yan? Kaya ito, mga gawa-gawa na witness na sa huling pangyayari ay hinagilap nila, kasi nagpunta dito ang mga prosecutor ng ICC para maghanap sa mga witnesses na yan. Kasama na yung mga pulis na gusto nilang gawing witness. So yun ang nangyayari na yan. So ito, gusto talaga ni idiin ni Remulla na hanggang ngayon may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas sa gawain yan ganyan. Kahit naman mismo ang ICC alam nila na wala na silang jurisdiction, kasi ang mga krimen na linitis dyan sa parte ni President Duterte ay yung mga krimen na sinasabi nila, mga paratang nila na AJK during the time kung saan naging mayor si President Duterte, at yung part na hindi pa tayo umalis sa ICC. So, wala na talaga tayong jurisdiction. Wala na silang jurisdiction sa atin. But si Boying gusto pa rin ipakita na may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Nakita nyo? Isipin mo, ikaw ang maghahatid, trinidor mo ng ang presidente ng former president si Duterte, yung mga witness laban sa kanya, inahatid mo pa, ginagasusan pa ng pera ng mga tao para makarating doon sa ICC. So nakita ninyo. So ito, confirm na state-sponsored talaga ang
pag-kidnap kay President Duterte. Pilit nila, nag-extend daw naghumingi daw ng tulong ICC at tulungan daw nila. Nakita nyo yan? Anong klaseng kahunghangan ang ginawa ni Remulla? Kung ikaw Pilipino na totoo at ginagalang mong soberenya ng Pilipinas, alam mo na wala ng jurisdiction, but tutulungan mo pa yung isang foreign court na makahagilap ng mga witnesses dito after you have filed the case. Nakapile na yung case, naghahagilap pa rin kayo ng witnesses. So ganyan ka unfair ang justice system dyan sa ICC. Isipin mo, 5 buwan na nakakulong si President Duterte at wala pa yung charge, hindi pa na-charge. I-confirm pa lang ngayong September kung meron ba siyang probable cause na talagang mas patawan ng kaso, pero nakakulong na siya. Nakita ninyo kung gaano ka unfair, walang hustisyang tama ang justice system ng ICC na dapat naman natin i-reklamo. Anong klaseng hustisya yan? Nakakulong na yan. Wala pang demanda. Wala pa, may demanda pero wala pang hatol kung meron bang probable cause ang kanyang pagkakulong. Dapat siya makawala, hindi makakulong. Kaya walang reason na hindi ninyo i-grant yung interim release ni President Duterte. Lalo na ngayon na apektuhan na yung kalusugan niya. At delikado kung anong mangyari sa kanya. Yun ang delikado dyan. Kaya meron akong sunod na vlog with regards to that subject. Meron akong sunod na episode with regards to that subject. Na ano kayang mangyari kung may masamang mangyari sa kalusugan ni President Duterte kung tuluyang babagsak at harinawa hindi na mangyari, mayroong masamang mangyari sa kanya. Ano kayang reaksyon ng mga Pilipino? Mga Pilipinong hindi lang sumusuporta sa kanya pero nagmamahal ng gusto kay President Duterte. Meron kayang masamang mangyari? Yun ang i-vlog natin sa susunod na episode. Ngayon, ito nga, nakikita na natin, lantaran na ang pagpakita ni Boying. Ito, kayabangan na to. Sobrang yabang ni Remulla. Akala mo, hindi magtapos ang inyong pananalanta dyan sa posisyon nyo. Ginamit yung posisyon para ipahamak ang ibang mga tao tulad ni President Duterte. Darating ang panahon, hindi pare-pareho ang panahon. Darating ang panahon na lahat na yan ay babagsak sa inyong harapan at kayo naman ang magkaroon ng kaparusahan sa mga ginawa ninyong paglapastangan ng aming Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, ito nga, naghahagila pa siguro sila ng ibang witnesses kasi ang ibang witness nandyan pa hindi pa nakakaalis. Siguro kinukuhaan pa nila ng ticket bago makaalis doon sa papuntang Netherlands at sinasabi nila na kailangan ang proteksyon ng pamahalaan kasi baka anong gagawin ng kampo ni President Duterte. Talaga? Matagal na wala sa posisyon si President Duterte at nakakulong pa. Sina Vice President Sara, sa tingin mo gagawin nila yan? Sa ganyang sitwasyon na kayo ang parang dictatorship na nangyari sa bansang ito. Payagan kayo niyong mangyari yan? O kayo ang gagawa ng kalapastanganan? Nakita na natin, kaya yung mga paratang ninyo tungkol kay President Duterte at saka kanyang pamilya ay puro mga haka-haka at puro mga paratang lang na walang ebidensya na matibay. Kaya ganyan ang nangyari. So ngayon, ito, titingnan natin kung anong desisyon ng tribunal ng ICC, mga judges,
kung i-grant ba yung interim release. And of course, the second one na pagbigyan nila ng decision, yung with regards to jurisdiction. At ito, parang pasama ang sitwasyon. Dahil kung hindi nila i-grant yung interim release, there is a big possibility na i-deny din nila yung kaso ng jurisdiction. Ibig sabihin, i-turn down nila yan. Magiging negative sa atin yung decision ng mga judges na yan. Once, kung sang ayunan nila yung mga prosecutor ng ICC, napaka alarming ang mangyari niyan na yung jurisdiction na sinampa ni Attorney Kaufman magiging matalo din yan sa tingin ko kung itong issue sa interim release ay hindi matupad. Hindi maigawad kay President Duterte. Sigurado ang kasunod niyan ang jurisdiction ay will be in their favor na i-dismiss din yung kaso na yan. But let us pray na wala namang imposible sa prayers na magkaroon ng enlightenment kahit na yung mga judges na yan ay alam natin kung gaano ka grabe ang discrimination nila sa mga Asian tulad ni President Duterte. Laging warning ni Attorney Kaufman na huwag tirahin ng ICC, pero hindi pwede. Kasi kitang-kita natin ang injustice na ginawa ng ICC system ng hustisya. Ang sistema ng hustisya, napaka-unfair para doon sa mga accused. At dapat naman, alam nila yan. Kung they are the pillars, they are the vanguard of human rights sa buong mundo, dapat alam nila yan. At dapat alam yan ng mga member states nila na hindi tama ang ginagawa ng ICC court sa mga practices nila dyan with regards to the implementation ng tamang justice system sa mga accused nilang mga political leaders. So, dapat yan i-correct at magko-comment ang mga member states tulad ng Australia, tulad ng South Korea, dapat magiging aware. At ngayon, ito ang ginagawa ni BP Inday Sara. Nag-iikot siya sa mga countries kung saan ito ay mga member ng ICC. Para magkaroon ng awareness ang mga bansa na yan with regards dito nga sa mga violation, sa mga malpractices ng ICC court. Diyan sa pag-handle nila sa mga accused na mga persons diyan sa korte nila tulad ni President Duterte. At ito, ngayong supposed to be, ngayong 28 ng buwan na to, 26 na ngayon, so 2 days to go, meron supposed to be na rally. This is a big rally in Seoul, South Korea, na si Vice President Sara ang magiging speaker. Pero dahil nga sa hectic schedule ni BP Sara, na-postpone ito. So, hintayin natin. This is another event na dapat bantayan natin kung ano na naman sasabihin ni Vice President Sara. At this is Free Duterte Now movement na bagong nilaunch nila ni Vice President Sara para sa ating mahal na Pangulong Duterte, Rodrigo Duterte, para to bring him home. Ngayon naman, Free Duterte Now. Yun, the same tagline na ginamit nila sa rally nila sa Melbourne, Australia. So, dapat aware tayo at sasamahan natin itong mga movement na to para lalago at maging aware ang mga member. I think it's more than 134 member ng ICC. Dapat ikutin natin lahat yan para sila mismo ang mag-demand sa ICC na to look into the case of President Duterte. Alam na nila na linabag sa pag-aresto at sa pag-kidnap ng President Duterte ang government ng Pilipinas through
kidnapping na ginawa nila through the decision of BBM na yan ang gagawin at in-execute ni Remulla at ni Torre at ni Mabel at ni Libo Chidoro, ni Anyo, ni John Vic Remulla. Sila ang mga involved dyan sa pag-kidnap kay President Duterte. Di umano, allegedly, according to Jaime Marcos. So, dapat tingnan ito ng mga member states, ng mga member countries na ibahin dapat yung sistema na ginagawa nila at dapat dito sa ginawa ni Duterte ibalik si Duterte sa Pilipinas para dito litisin kasi nilampasan nila yung hakbang na yan, ang step na yan na dapat gagawin before dalhin siya sa dahig. Bakit hindi nila bakit patuloy pa nilang ipustro yung trial nila? Bakit ipustro pa nila yung trial na yan? Alam naman may maraming violation doon sa pagkidnap kay President Duterte. So, dito na nga sa ginawa ni Boying Remulla, nalaman na natin kung sino ba talaga ang totoong nagplano. Lumabas na ngayon. Diyan sa pagtulong nila sa mga witnesses na dalhin sa dahig. Tayo, pera natin ang gagamitin dyan. Pamasahe, sa lodging nila siguro, baka ang ICC na. Pero tayo, ang magagastos para dyan sa expenses sa aeroplano, pagkain ng mga witnesses na yan na kung saan saan nila pinulot yan. So, ganyan ang mangyari dyan. So, ngayon, siguro sa gabing ito, ito lang yung topic natin at nakikita na natin kung anong ginawa ng pamahalaan ito na ito dito sa mga Dutertes at mga supporter na mga Duterte. At sa tingin ko pag bukas ng 20th Congress at dyan sa House of Representatives magsisimula naman sila maghasik ng lagim dyan. Ang tingin ko dyan patuloy ang pag-ipit nila o mas grabe pa ang pag-ipit nila doon sa mga supporters ni President Duterte at BBP Inday Sara kasama ng mga vloggers. Ngayon, mabuti naman kung hindi na makaupo yan si Pastor Dila Abante kasi yan ang mamumuno, nangako na siya na ipatuloy niya yung platform. Malamang din kung ito yung impeachment case ni BP Sara excuse. Ma-dismiss yung impeachment case. Sa susunod na taon, magsampa ulit yan ng impeachment case. Sigurado yan. Kaya yun ang gagawin nila. Pero by 2026, which is next year, the end of that year, the end of last quarter ng 2026, mag-desisyon si VP Sara kung tatakbo. Pero ngayon pa lang, alam na natin na tatakbo si VP Sara as President. So, ang preparation, 2026, last quarter, 27, the whole year, yan, going into December na, then, siguro mga January, dyan magsimula ang campaign period para sa pagka-presidente. At another sets ng mga senators by that time. At mag-election ulit yung House of Representatives. So, yun ang magiging sit-up. So, 2026, mag-decide na si VP Inday Sara. But I think, sa lahat ng mga pronouncement ni VP Inday Sara, tatakbo yan na presidente sa 2028. At siguradong mananalo yan. Yan. Sabi ni VP Inday Sara, kahit na doon sa interview niya doon sa Russian television, yun ang sinabi niya, na iniipit talaga siya. Talagang hinanapan siya ng butas dahil siya ang leading dyan sa race for president in 2028. Sinabi niya, tinanong siya ng Russian reporter. At alam din ng mga Russian na ganyan ang dahilan. Bakit inipit sila? Buong pamilya inipit sila at pinapulong si President Duterte.
inimpik si VP Inday Sara at sinampahan ng maraming kaso. Yung mga kaso na yan, wala rin yan. Mag-dismiss din lahat yung mga kaso na yan dahil walang batayang solido, walang ebidensyang matibay yan sa mga akusasyon ninyo ng BBM administration. So, siguro hanggang dito na lang tayo para sa episode na to at maraming salamat sa mga nanonood dito at doon sa mga bagong dumaan lang dito sa channel na to. Maraming salamat sa pagdalo ninyo at don't forget to subscribe. Paki-subscribe naman, tulungan naman ninyo itong napakaliit na channel na to na humihingal na halos hindi makaabot ng 1,000 viewers. Sana naman tulungan ninyo ang channel na to para lumago at makaabot man lang ng 1,000 subscribers. No. Tulungan ninyo, ilan na lang yan, 100 mahigit na lang yan. Sana naman mag-subscribe kayo para aabot naman ito ng 1,000. Samantalang iba, 1 million na. Ito, nahihirapan daw sa 1,000. I hope nagsimula tayo sa 1,000, bagong channel pa lang to, mag-4 na buwan, 5 buwan pa lang tayo, so it is understandable. But patuloy tayo magserbisyo kasi ang purpose ng channel na to is to inform the public, lalo na yung mga supporters ni President Duterte at nagmamahal sa bayan, kung ano ang mga updates natin sa mga pangyayari sa mahal nating Panginoon. So with this, medyo malakas na ang ulan, baka hindi na tayo magkarinigan. Maraming salamat. Please subscribe, paisa-isa lang. Then like, press that like, and share this video. Then ring that notification bell para anytime kung meron akong vlog, ma-notify kagad kayo. So maraming salamat sa inyo. Good evening sa lahat at God bless sa inyong lahat. Thank you po.